Alam mo, pag narinig mo yung salitang budget, ano ba unang pumapasok sa isip mo? 'Di ba parang stress agad? Pagtitipid? Parang ang daming bawal. Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para gawin yan na simple lang at hindi parang isang parusa? Yan ang pag-uusapan natin. At dito nagbabago ang lahat. Isipin mo to, ang pagbabudget hindi yan tungkol sa paghihigpit sa sarili. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol. Ikaw dapat yung boss ng pera mo. Ikaw ang nagsasabi kung saan siya pupunta. Hindi yung sa katapusan ng buwan nagkakamot ka ng ulo at nagtatanong, saan na napunta yung sahod ko? So, kung ganyan pala kaganda yung konsepto, bakit parang ang hirap-hirap gawin? Bakit para sa karamihan sa atin, ang pagbabudget, ang ending, laging frustration na lang, tapos give up na, yan yung kailangan nating maintindihan. Okay, let's be real, aminin natin, di ba? Normal lang na makaramdam ng bigat pag iniisip yung pagbabudget. May mga dahilan kung bakit marami talaga sa atin ang umiiwas dito. At I think ito talaga yung pinakaugat ng problema eh. Kasi ang pakiramdam natin sa budget, isa siyang mahabang listahan ng mga bawal. Bawal bumili ng kape, bawal mag-grab food, bawal mag-shopping. Kapag puro hindi pwede ang naririnig ng utak natin, syempre susuko tayo. Sino ba naman ang gustong laging pinagbabawalan, di ba? Pero heto yung good news. Hindi tayo sumusuko dahil di tayo marunong sa pera or something. Madalas, may mga common mistakes lang sa paraan ng pag-setup natin ng budget. At ang pinakamaganda, lahat yan kayang-kayang ayusin. Una, yung sobrang detailed. Yung tipong pati pamasahe sa jeep at bayad sa parking, sinusulat mo. Naku, after 1 week, ayaw ka na talaga, di ba? Burnout yan for sure. Pangalawa, nakakalimutan natin yung mga maliliit pero madalas na gastos. Yung kape sa umaga, yung milk tea, na kapag pinagsama-sama, malaki pala. At pangatlo, yung expectations natin, sobrang taas agad. Gusto mo makaipon agad ng malaki, kaya tinanggal mo lahat ng wants na naging dahilan lang para mas lalo mo silang hanap-hanapin. So ito yung pinaka-importante, yung game changer. Kalimutan mo muna yung pagiging perpekto. Ang unang goal natin ay awareness, kamalayan. Alamin lang muna natin kung saan ba talaga napupunta yung pera mo. Kapag malinaw na yon, dun pa lang tayo makakagawa ng magandang plano. At dyan na papasok yung solusyon na simple, flexible at hindi nakaka-pressure. Ito yung 50-30-20 rule. Isang framework na tingin ko, babago talaga sa pagtingin mo sa budgeting. Ano ba to? Napakasimple lang. Yung sahod mo, yung take-home pay mo, hahatiin mo lang sa 3 malalaking kategorya. Sa mga pangangailangan mo, sa mga kagustuhan mo, at syempre, sa ipon mo. Yun lang. Wala nang komplikadong pag-track sa bawat sentimo. Oh, tingnan niyo tong chart. Kitang-kita agad, di ba? Ang pinakamalaking slice, yung 50%, yan yung para sa mga needs mo. Tapos, may 30% ka para sa mga wants mo. Yes, may budget para sa wants. At yung 20%, yan yung para sa future mo, para sa savings and investments. Malinaw agad yung plano? At para mas malinaw pa, ito yung mga halimbawa. Yung 50% needs, dyan papasok yung renta sa bahay, groceries, bayad sa kuryente, tubig, pamasahe, yung mga bagay na hindi pwedeng wala. Yung 30% wants naman, dito yung saya, yung food trip kasama ang barkada, subscription sa Netflix, yung pang-shopping, at oo, kasama yung milk tea, hindi siya bawal, may nakalaan na para dyan. At syempre, yung 20% savings, para yan sa emergency fund mo, sa investments mo. Ngayon, paano mo malalaman kung ano yung need at ano yung want? Simple lang yung tanong sa sarili mo, kaya ko bang mabuhay nang wala to? Kung oo ang sagot, malamang want yan. Kailangan mo ng damit? Need. Pero ang bumili ng bagong damit linggo-linggo, want. Gets? Ang importante, maging honest tayo sa sarili natin. Oh hey, gets ko na. Maganda yung konsepto. Pero, paano ba ito sisimulan? Parang ang bigat naman agad ng 20% para sa savings, lalo na kung nagsisimula pa lang ako. Relax. Huwag kang mag-alala. Kung feeling mo mabigat pa yung 20%, nako, walang problema. Magsimula ka kung saan ka komportable. Pwedeng 10% muna? Pwede. Kahit 5% kulang. Kasi ang pinaka-importante sa lahat, yung goal natin, ay yung makabuong ng habit. Yung ugali na bago mo pabayaran yung Meralco, bago ka pa mag-shopping, inuuna mo nang bayaran yung future self mo. Yan yung konsepto ng pay yourself first. Sanayin mo ang sarili mo na unahin ang ipon kahit gaano pa yan kaliit.
At para mas madali ang lahat, may bonus tip ako. Gamit ka ng tools. Hindi kailangan komplikado. Pwedeng app lang sa phone tulad ng Money Manager o kahit simpleng spreadsheet o template sa Notion. Ang goal nito ay para lang madali mong makita kung nasaan ka na sa 50, 30 at 20% mo. So, sa huli, bakit ba natin ginagawa to? Hindi to para lang sa numero, di ba? Or para lang mag-ipon ng pera. May mas malalim, mas mahalagang dahilan ang lahat ng ito. Ito yung pinakagusto kong tandaan ninyo. Bawat peso na tinatabi mo, binibili mo ang kalayaan mo sa hinaharap. Kalayaan na pumili ng trabahong gusto mo talaga? Kalayaan na magbakasyon nang hindi nag-aalala sa pera? Kalayaan mula sa stress? Kaya ang hamon sa atin, gumawa tayo ng budget na para sa atin, yung kakampi natin sa pag-abot ng mga pangarap. Hindi yung budget na parang pulis na laging nagbibigay sa atin ng guilt. Ang budget mo dapat nakaka-inspire. At bilang panghuli, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung ang budget mo ay isang plano, isang blueprint, ano ba yung itinatayo mo? Para saan ba yan? Anong klaseng buhay? Anong future ang pinupundar mo gamit ang blueprint na yan? Yon ang isipin natin.